Napagkasunduan na ba na okay, hindi na pinush yung, idea na kailangan ng buwagin o yung posibilidad ng pagbuwag po sa four-piece? Well, Miss Cheryl, tayo naman sa DSWD, we're open to any amendments no doon sa Pantawid Pamilyang Pilipino Law o yung Four-Piece Act, yung Republic Act 11310. Kung meron pong nakikita ang ating mga butihing mga legislators na maaring introduce ng mga amendments, ay bukas po ang departamento na makipag-diskurso, mag-provide po ng kinakailangan mga report, mag-participate sa mga ipapatawag na mga committee hearings para mas makapag-provide nga po tayo and makapag-contribute meaningfully in the improvement or the enhancement of the law. Kasi tayo naman po sa DSWD, we possess the same objective and yung hangarin po natin na talagang patulungan yung mga kababayan natin mga mahirap at makaalpas nga po o um, graduate from poverty. Of course, as lead in social protection, yan po talaga ang ating pinakalayunin. Kung kaya nga sabi nga po namin sa department, we're open to any enhancement sapagkat batid natin na kinakailangan mas maging responsive yung programa sapagkat 17 years na nga po ito na tumatakbo at batid natin na kinakailangan rin po na matugunan yung iba pang mga concerns ng ating mga four-piece Mhm. beneficiaries. Si, Congresswoman Laila De Lima po gusto niya naman ay amyendahan yung batas para gawing, needs-based yung, ang pag-exit. Mas feasible po ba ito? Well, of course, kinakailangan talaga nating tingnan, Ms. Cheryl, una, yung datos natin. Ilan ba yung mga four-piece beneficiaries nasa kasalukuyan ay nag-improve na yung level of well-being. Ilan sa kanila yung nasa level 1 pa din, level 2, and yun na, ilan na yung nasa level 3. Pangalawa, kinakailangan natin na makita din ano yung mga iba't ibang mga aftercare interventions o mga iba pang mga karagdagang tulong na dapat may ipabot sa ating mga four-piece beneficiaries, especially those na hindi pa nga nag-improve yung level of well-being o hindi pa nakakarating ng level 3. In other words, Ms. Cheryl, mahalaga na umupo po tayo, maipresenta ang mga kaukulang mga impormasyon, ma-review yung implementation ng 4Ps, especially after nga po may isa batas ito. And then, marinig din po natin yung pong mga saloobin at kuro-kuro ng mga four-piece beneficiaries themselves. We certainly believe na kapag nakalatag po lahat ng mga impormasyon na ito ay magiging maayos po yung diskurso on the amendments ng four-piece law. Mhm. Pero paano rin po tinutulungan kasi hindi lamang po cash grant ano nakukuha nila. Yung minsan may mga programa pa ang DSWD na kahit na nasa four-piece na sila ay qualified pa rin sila doon sa iba pang programs, hindi po ba? That's correct, Ms. Cheryl. In fact, dito po sa amin sa Disaster Response Management Group, kapag ikaw ay naapektuhan ng isang disaster at talagang makikita naman na nasira ang inyong bahay, kayo rin ay tinutulungan ng DSWD. Hindi porket kayo ay tumatanggap na ng conditional cash grants ay hindi na kayo makaka-avail ng ibang services. Hindi po. In fact, mas kayo yung pina-prioritize po namin sapagkat kayo na kabilang dun sa mga pinakamahihirap na sektor, batid namin na mataas rin yung inyong risk, yung inyong mga vulnerabilities. At kapag may mga disasters, maaari pong mapalala yung estado po ng inyong buhay, yung level of well-being. Kung kaya nga po, we provide social safety nets para makaution kayo mula doon sa impact ng mga disasters o yung mga ibang mga events na nakakapagpalala ng kondisyon po ng inyong buhay. Kung kaya nga po, yung ating mga four-piece beneficiaries nakakatanggap din ng mga family food packs kapag may mga disasters. Yung ating mga four-piece beneficiaries nakakatanggap din po ng emergency cash transfer para po masuportahan yung restoration ng kanila pong mga nasirang mga tahanan o mga nasirang kabuhayan. Kasi, Ms. Cheryl, kapag mga ganito, dapat nakakaution nga po yung epekto ng mga disasters dahil ito pong mga pinakamahirap ang talagang
tinitignan natin na hindi lalo pang sumadsan yung kanilang estado ng buhay.